At muli tayong nagbabalik para sa another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Ayan, so bago tayo magsimula ay gusto ko muna kayong anyayahan na mag-subscribe sa ating second YouTube channel called Air Cinema. Ayan, makikita nyo dito sa screen. Please support my second YouTube channel. During 1900, hindi uso ang refrigerator. Dito sa ating bansa, sa lungsod ng Maynila, alam nyo ba na minsan na tayong nagkaroon ng ice plant? At tinawag itong insular ice plant. Kaya dito sa bago nating episode ng Noon at Ngayon, hayaan nyo akong ibahagi sa inyo ang short history ng dating insular ice plant. At alamin nga natin kung existing pa ba ito ngayon at kung saan ba ito located. Panoorin nyo to. Mga araw na ang mga refrigerator ay wala pa at hindi pa masyadong ginagamit. Or siguro ang meron lang ay ang mga may kaya sa buhay. Ang insular ice plant ay isa sa mga unang gusaling itinayo ng mga Amerikano upang panatilihing sariwa at malamig ang mga steak at beer. Itinayo ito taong 1902. 4 na taon lamang pagkatapos ng Philippine Revolution. Noong panahong iyon, ito ay itinuturing na isang makabagong pasilidad. Kinailangan ng colonial government sa Maynila na hilingin sa US Congress na aprubahan ang pagpapatayo nito para sa kapakanan ng mga comfort supplies na itinuturing na malaking pakinabang para sa mga malamig na inumin at pagkain. Dinisenyo ng American artist na nagngangalang Edgar Byrne, isang magandang gusali na mayroong matayog na smokestacks na naging landmark sa Maynila sa loob ng maraming taon. Malapit lang sa katimugang dulo ng Puente Colgante na ngayon ay Quezon Bridge na malapit din sa Manila Post Office Building, Jones Bridge at Metropolitan Theater. Sinasabing ang planta ay tumutunog o meron itong siren sa oras na alas 7 ng umaga sa pagsisimula ng operasyon. Alas 12 ng tanghali for lunch break at alas 4 naman ng hapon kapag tapos na ang operasyon sa insular ice plant. Ibig sabihin uwian na. Ayon nga dun sa aking na-research, isa sa mga American superior ng insular ice plant, napansin niya sa mga kababayan nating Pilipino na wala pang alas 4 ay nakapila na yung mga kababayan natin sa exit para mag-out. Kaya sabi niya ang mga Pilipino talaga mabilis pa sa alas 4. Kaya yung term na yon ay naging Filipino lingo na natin. I don't know kung meron pa sa inyo, may mga magulang pa kayo na sinasabi ito sa inyo ngayon. Ang siren na ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taong naninirahan sa Maynila, lalo na sa downtown area na malapit sa planta. At inaabangan ng marami ang tunog ng planta sa ganap na alas 4 ng hapon para magmadali silang tapusin ang kanilang trabaho para makauwi na. Sa panahon ng World War II noong 1945, bahagyang nasira ang ice plant at mula noon ay hindi na ito inayos at nagamit. Unfortunately, it was not able to survive the demands of rapid urbanization when it had to be torn down by the early 1980s to give way to the construction of the LRT Line 1 in the area.
Matapos gawin ng LRT Line 1, nagtayo ng Pasig River Ferry Station at nagsilbing terminal ng southbound buses and other public vehicles. Okay guys, so nandito nga tayo sa YMCA. Okay, so sa video na ito, puntahan natin ang Insular Ice Plant. Kung saan siya dati nakatayo. Okay, so nandito tayo mismo sa may Antonio Villegas. Sa kanan natin yan yung SM City Manila. Okay. Tapos eto Natividad Lopez Street. Tapos sa kaliwa natin Manila City Hall. Cecilia Street, Universidad de Manila. Cecilia Munoz Street. Okay, dito Central Terminal LRT Station. Bulwagan ng Katarungan, Hall of Justice. Okay, so ito yung Arroceros Forest Park. Ano pumasok dito? Metropolitan Theater. Ayan, Loton na yan dyan. Ikot nga tayo dito. Ikot tayo dito para makapunta sa may Quezon Bridge.
madalas tayo mag-vlog dito, pero never ko pang nagawa ng noon at ngayon. And never ko pang nagawa ng noon at ngayon ang insular ice plant. Ano? So, ang ipapakita ko lang sa inyo is kung saan dati nakatayo ang insular ice plant. Pero ngayon kasi wala na siya. Metropolitan Theater. Okay, so mula nga dito sa may Arroceros Forest Park and dito sa may Metropolitan Theater, and mula dito matatanaw natin yung lugar kung saan dati nakatayo ang insular ice plant. Ano? So ito yung Quezon Bridge. Ayan. Okay. So yung insular ice plant dati siya dyan. So marami nagsasabi kaya daw tuluyang giniba ang insular ice plant ay dahil sa itinatayong LRT Line 1 noong 1980. Kita nyo after ng World War II, talagang nasira itong insular ice plant, and since then hindi na siya inayos, hindi na siya nagamit at all hanggang sumapit ang 1980. So madalas talaga tayong dumadaan dito, madalas tayong mag-vlog, pero never ko pa talaga nagawa ng noon at ngayon ang insular ice plant. Ayan, dyan sa dati nakatayo. Mamaya magdo-drone tayo para makita nyo ng maigi. Ayan. So ulitin ko lang, Quezon Bridge. Ayun, halika na, balik na tayo. Baka mamaya may mga hold up pa dyan sa tulay. Mahirap na. Wala pa naman tayong kasama, no?
ganun pala yun. Kasi alam nyo guys, nung maliit pa lang kami, mga bata pa lang kami, lagi itong sinasabi ng nanay namin, mabilis pa kayo sa 4:00. Kasi kapag yung maghahain na yung nanay namin ng pagkain sa lamesa, tapos tatawagin niya kaming magkakapatid, o kakain na, kami namang mga magkakapatid, talagang ang bibilis namin. No? Siyempre, kainan na yun eh. Kaya sabi ng nanay namin, ayan, ganyan kayo, kapag kayo inuutusan, ang tatamad nyo. Pero kapag oras ng kainan, mabilis pa kayo sa 4:00. Yun yung lagi niyang sinasabi. Kaya pala, so dito pala nagsimula sa insular ice plant, itong linggo na ito. Kayo ba guys, sinasabi pa ba ito ng mga magulang nyo sa inyo? And doon naman sa mga generation ngayon, sinasabi ba ito ng mga magulang nyo na mabilis pa kayo sa 4:00? Comment nga kayo below. I hope na hindi kayo nag-skip dito sa ating noon at ngayon. And dito sa mga old photos natin ng insular ice plant, makikita nyo na talagang maganda itong insular ice plant na building. And kung iisipin mo, talagang manghihinayang ka na sana ay hindi ito giniba. Sana nilihis na lang yung LRT, yung tren. Pwede siyang gawing museum na paalala sa atin na nagkaroon tayo ng ice plant dito sa ating bansa. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon, and I hope na meron kayong natutunan kahit konti. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and please go check my other YouTube channel called Air Cinema. I'll see you again on our next vlog. The easiest thing if I let it, and I can't be too afraid to fall. So I'm leaving everything on the table. You can have my heart. Oh, I know a love like this doesn't come around every day, and I just can't bring myself to give up right now. Not this way, 'cause I love